Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos bangag. Ayun. Marcos bangag. Ayun. Marcos bangag. Ayun. Marcos bangag, bangag. Ay magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Ito na naman po si Boss D ang at your service. Another day, another kwentuhan, burautan session. At katulad ng dati, hindi po tayo hihinto sa pagbibigay ng sakit ng ulo, katawan, kasukasuan sa mga demonyo, kawatan, mga magnanakaw, sindikato, sa lahat ng mga buwisit, switik at mga salot sa lipunan, mga putok sa buho, mga santanas, Judas, Barabas, Hestas. Ito na naman tayo mga bossing. Kamusta naman po ang inyong mga buhay-buhay? Ay grabe talaga, hindi pa tayo nakaka-move on doon sa mga magagandang naganap kahapon sa birthday celebration ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kayo po ba ay masayang-masaya sa mga natsaksihan ninyo? Naku, napaka-init po dito sa aming kinaroroonan and first time in history ng Thailand, according to the locals here, at least for the past 20 years, for the past 30 years, ay hindi daw po sila nakaranas ng paglindol dito. Sabi ko nga, the night before na lumindol ng malakas, kami po ay nag-uusap-usap ng mga kaibigan natin dito. Ang sinasabi nga po natin ay ang Thailand daw ay mas okay tumira dito, bagamat binabaha itong area na to ng Thailand pag sobrang lakas ng ulan pagka rainy season. Pero itong Thailand po ay hindi tinatamaan ng mga category 5 typhoons, mga lindol, wala pong ganun dito sa Thailand. Kaya daw okay daw at safe daw tumira dito until yesterday. Grabe, habang nagvo-vlog tayo, nakita nyo naman, habang tayo nagkukwentuhan, biglang lumindol and namatay pa yung kuryente. At hindi natin alam yung extent ng lindol na sabi nila 7.7 dyan sa Myanmar. Madami daw pong namatay. Dito po sa Thailand, ang dami pong mga establishments na nasira. Ang dami pong mga cranes na nalaglag. And yung isa nga pong ginagawang building, kasagsagan po iyan ng trabaho. Imagine, 2:00 po ng tanghali, lumindol and talagang gumuho yung building na yun. And sigurado tayo na maraming na disgrasya dyan. Mabuti na lang isang mga video na nakita ko, yung ibang mga tao nakatakbo papalayo. Pero grabe, mala World Trade Center yung pagbagsak ng isang mataas na gusali na yan. Hindi ko alam kung condominium ba yung ginagawa na yun pero mataas na gusali siya and bumagsak siya, para talaga siyang clay na bumagsak na ganun. So syempre tayo sa Pilipinas, sanay na sanay tayo sa lindol, sanay na sanay tayo sa bagyo. So nung lumindol ng malakas dito, syempre itong aking tinitirhan kasi nasa pangalawang two story lang ito So nasa second floor lang ako. So hindi ako masyadong kinabahan and sanay na sanay nga tayo sa lindol dyan sa Pilipinas kaya ayan, nung nakita natin nagtatakbuhan na yung mga tao sa labas, as in talagang windang sila, di nila alam kung anong gagawin. Hindi talagang, kasi nga ngayon lang nila naranasan. Alam nyo ba dito sa Thailand, hindi pala sila masyadong dito yung in terms of safety, kasi sa atin dyan sa Pilipinas meron tayong fire drill, meron din tayong earthquake drill, hindi ba? Sandamukal na mga fire prevention month awareness, something like that. Taon-taon natin ginagawa yun. So tayo kapag ganyan luminindol, alam na natin kung anong gagawin na natin. Alam natin kung saan kung sa building, saan magkikita-kita, saan mag-assemble. Lagi natin ginagawa. Dito pala sa Thailand, wala silang ganun. Kaya pala kahapon, nung ganyan naglindulan, talagang nag-iyakan yung mga tao dahil first time daw talaga nilang naranasan yung, yung ganitong klase ng natural calamity. So ngayon ay nasa state of calamity ang Thailand at kahapon po, dahil talagang hindi sila sanay, sinara nila yung paliparan, sinara nila lahat ng mass transportation system nila, buses, mga tren, mga taxi, wala na rin bumiyahe, mga Grab and Uber.
Kaya kahapon nung ating yung ating Salamat PRRD ay talagang yung mga malulupit, mga talagang matatapang na mga followers talaga at supporters ni Pangulong Duterte lang yung dumating. Kasi talagang traffic na, buong kalsada, traffic, lahat ng mga sasakyan nila, iniwan na nila sa labas, sa mga buildings, nilabas na nila yung mga sasakyan nila kasi natatakot sila na baka gumuho yung mga buildings nila. So, kaya sobrang traffic na. And just to go around, kasi marami dito, karamihan puro super highway so malalayo yung iikutan mo para makapunta ka dun sa dapat mong puntahan. Pag umikot ka, kapag sarado yung isang kalsada at umikot ka, it will take you hours para makarating ka dun. And imagine, kahit daw nakamotorsiklo ay hindi nakarating dito sa venue kahapon, pero marami pa ding mga Pilipinong umaten. Siguro kulang-kulang mga 100 pa din kaming dumating at pinagpatuloy pa rin namin yung aming programa. At syempre talagang nakakaiyak nga yung mga patutuo ng mga OFWs natin. Lahat po sila ay nabudol, pero bumabawi naman po sila, and nangako po sila sa atin na iboboto po nila, mga bossing, yung ating mga kandidato, yung buong PDP. Ayan. Wait, subukan nating ipakita yung buong PDP. Ayan. Yung Team Duterte, PDP laban senatorial candidates, ayan, si Jimmy Bondoc, De La Rosa, Bongo, Hinlo, Lambino, Mata, Marcoleta, Rodriguez, Salvador, at syempre ang pinakamamahal nating si Pastor Apollo C. Kibuloy. Talagang iboboto daw po nila yan, mga bossing, and yan daw po ang inaasahan nila na magbibigay ng pagbabago sa ating bayang Pilipinas. And yan din naman ang birthday wish ni Pangulong Duterte. Iboto po ninyo itong kanyang 10 kandidato. Narinig nyo naman po siguro doon sa speech ni VP Sara kahapon na yan lang po ang kanyang hiling. Hinihiling lang po na ni Pangulong Duterte na sana iboto nyo itong 10 kanyang mga kandidato, dahil yan din po ang tutulong sa kanya gagawa ng paraan para maipabalik po ang ating pinakamamahal na Pangulo dito sa Pilipinas. Atin po si President Duterte, atin po siya, kaya dapat po maibalik po siya dito. So sa lahat ng mga nagmamahal kay Pangulong Duterte sa buong mundo, sa buong Pilipinas, kung kayo man ay hindi nakapagrehistro sa online voting ng COMELEC, kasi po gaganapin na po ang online voting sa April 12. Kasi po May 12 po yung election sa Pilipinas. So 1 month ahead po kayo. Magsisimula na po yung botohan absentee voting sa April 12. So sana po doon sa mga nakapagrehistro ng mga OFW na nakikita naman natin na buong mundo, mahal na mahal si Pangulong Duterte, hanggang Antarctica nakarating pa yung celebration ni Pangulong Duterte. Sana iboto ninyo itong 10 kandidato natin. Wag niyo nang dagdagan, okay na yan 10, di ba? Nang kulang, wag lang sobra. So itong 10 na ito, stick na po tayo dito sa mga kandidato na ito, mga bossing. And then yung mga hindi naman po nakapagrehistro sa kanilang mga sa applications or app ng COMELEC at hindi makakaboto, siguro mas maganda ikausapin nyo na lang, ikampanya nyo na lang itong Team Duterte sa ating mga mahal sa buhay dyan sa Pilipinas. Yung mga namimigay ng mga ayuda, namimigay ng pera, tanggapin nyo lang po yung kanilang ayuda. Pero yung boto, ibigay nyo pa rin doon sa mga karapat-dapat mga kandidato natin sa Duterte. Okay? And ganun din po wala pong katuturan itong ating ginagawa kung pati yung mga congressman sa kabila ay iboboto natin. Alam nyo naman po na siguro na ilabas na natin yung mga listahan ng mga congressman bawat distrito na pumirma sa impeachment ni VP Sara. So kung tumatakbo po yung mga tao na yan sa inyong distrito, iboto nyo na po yung kalaban. Huwag nyo nang iboto etong mga pumirma sa impeachment ni VP Sara. Kaya nga etong kay Marcy Teodoro diyan sa Marikina, yung pagka-disqualify ni Marcy Teodoro, hindi ako masyadong nalungkot. Unang-una sa lahat, deserve niya yan dahil yung kanyang misis na tumatakbong mayor kalaban ni Kimbo diyan sa Marikina ay siya po ay pumirma in favor ng impeachment ni VP Sara. So wala ding kwenta yung mga yan. Kaya
bahala na kayo dyan sa Marikina sinong iboto ninyo, pero pumirma po yung asawa ni Marcy Teodoro. So regardless yung asawa man ni Maan Teodoro man o si Kimbo ang manalo dyan sa Marikina, sinumpa yung syudad ninyo dahil yung mga kumakandidato sa inyo ay puros mga traidor sa bayang Pilipinas. Oo, so bahala na kayo dyan sa Marikina kung sino sa tingin ninyong traidor ang iboboto ninyo. Pero ayun nga, yung mga congressman, mga bossing na bumoto in favor of impeachment ni VP Sara, wag na po natin bigyan ng pagkakataon yan na magmalabis sa kanilang kapangyarihan. Katulad ng sinasabi natin, nakita naman natin, tanongin din ninyo mga sarili ninyo, ano lang ba ang ginawa ng mga congressman ngayong ngayong 19th Congress? For the past 3 years, ano lang po ba ang nakita natin at naramdaman natin ginawa nila? Ayan, ayuda, mga budget, pero majority puros politika na, puros hearing na, Quadcom, ang tagal ng Quadcom, eto may Tricom, meron pang good government na hearing. So talagang puros hearing and puros pamumulitika lang yung nakita natin na ginawa nila. Ngayon, makamagalit na naman sila. Sabihin na naman nila, sinasabi mo na yan lang nagawa namin. Ako po hindi nag-verify. Ako po ay hindi nag-check ng data. Ako po ay hindi under oath. At ako po ay hindi nagsaliksik. Oo, nakita ko po, yun po, kung ano lang po yung nakikita ko sa mainstream media at kung ano lang po yung nakikita ko sa paligid ko, doon lang po ako nag-base. Kaya do not quote me on this. Ako po ay walang kwentang vlogger, ako po ay fake news at ako po ay hindi nyo dapat paniwalaan. Okay, so yun lang po ang aking opinion na ang kongreso natin, itong 19th Congress ay walang ibang ginawa kundi magpahiring ng magpahiring, mag-contempt ng mag-contempt. Yun lang po yung natatandaan ko. Kasi katulad ng lagi natin sinasabi, yan namang mga akap, mga ayudang insertions ninyo dyan sa budget natin na hindi naman makakabuti yan sa bayang Pilipinas. Tinuturuan natin maging tamad yung mga Pilipino. So para sa akin yun ha. Oo, sa akin lang yun. Do not quote me on that one. Huwag nyong pakinggan yung sinasabi ko. Malamang mali ako. Pero sasabihin ko pa rin. Kaya yan, regalo natin kay Pangulong Duterte. Etong Team Duterte PDP laban senatorial candidates natin. Yan po ang iboboto natin para pigilin ang pang-aabuso ng rehimeng Marcos, pigilan ang impeachment ni VP Sara Duterte, labag sa konstitusyon ang pagtatalaga or pagdadala kay Tatay Digong sa ICC, bagong mukha, tunay na serbisyo. Ayan po yung ating mga kandidato. Pumapasok na po sa Peking survey si Bongo at saka si De La Rosa na mukhang kinokondisyon na lang nila yung isip ng tao na yun lang dalawa ang papasok dito sa sa slate na to. Hindi po tayo naniniwala dyan. Nakita po natin kung gaano karami mga bossing yung tao na nagpunta dyan sa Davao, dyan sa Kidapawan, sa Davao del Norte, dyan sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa iba't ibang parte ng mundo. Ito po mga bossing, yung mga listahan ng ayan, ito po yung mga listahan mga bossing ng mga bansa na nakilahok sa birthday celebration ni Pangulong Duterte. Auckland, New Zealand, Thailand. So dito po sa atin, Brisbane, Australia, Bunbury, Australia, Melbourne, Australia, Sydney, Australia, and Perth, Australia, Minnesota sa USA, New York sa USA, San Francisco sa USA, sa Canada naman, sa New Brunswick, sa Calgary, Alberta, sa Edmonton, Alberta, sa Saskatoon, sa Vancouver, Canada, sa Japan naman, sa Osaka, Shinjuku, Nagoya, Shibuya, Sendai, Tohoku, sa Tokyo, sa Europe naman, France, Germany, nasama ang New Zealand, pero ito sa Australia, New Zealand. So Papua New Guinea, Finland, the Netherlands, at syempre sa The Hague mismo. And meron pa po sa may Timor-Leste. Grabe, buong buong mundo talaga hanggang sa Antarctica o sa South Pole ay nagkaroon din po ng celebration kay Pangulong Duterte. Ang ganda nga nangyari diyan sa The Hague kasi picnic po sila diyan. Isa po itong pakita mga bossing. Ito po ay isang indikasyon
na ang Pangulong Duterte na pinoportray nila na isang berdugo, na isang kriminal, na isang masamang tao at mapang-abusong leader, dito po sa pagpapakita natin mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, nagpapatunay po ito sa buong mundo na ang ating minamahal na si Pangulong Rodrigo Duterte ay mahal ng mga Pilipino. It's the other way around. Na ito pong mga nangyayari ngayon ay galawang komunista po. Makikita po natin na kaliwat kanan po sa mga mainstream media ang pagpapakita nila ng mga pagtutol ng mga makakaliwang grupo dito sa at pagse-celebrate ng mga makakaliwang grupo dito sa pagkakulong ni Pangulong Duterte sa ICC. Mangilan-ngilan lang po 'yan. Kaya nga kung makikita ninyo yung survey ni Bongbong Marcos ay bumagsak to to less than 20%. I think 14% na lang yata yung kanyang trust rating at ang trust rating ni VP Sara ay lalo pang lumakas. Naniniwala po ba ako diyan sa rating ni Bongbong? Hindi. Ako feeling ko sa lahat ng tao na lumabas kahapon and even sa buong mundo, yung mga Pilipino na umabsent, na talagang nag-leave para lang makapag-celebrate with Pangulong Duterte at manawagan sa kinauukulan sa ibang bansa na iuwi na ang ating pinakamamahal na Pangulo, dapat negative na yung trust rating nito ni Bongbong Marcos. Kung matatandaan ninyo, kay Gloria Arroyo, nag-negative 13. So nakakapagtaka na sa lahat ng ito, hindi pa siya nag-negative trust rating. Meron pa rin siyang at least mga 14 to 19% na trust and approval rating. Napakababa po niyan, pero kumpara po sa mga nakaraang administrasyon na nag-negative, sa dami ng kabulastugan nangyayari ngayon, dapat negative na po iyang iyang rating na yan. Pero okay na din, at least kahit na jacked yung ratings na yan, kahit na dugas yung ratings na yan, we'll take it as a big win para dito sa ating mga pagde-demonstrate. And katulad ng lagi natin sinasabi, nananawagan tayo sa mga taong bayan na gawin po ng mapayapa ang lahat ng ating pag-gather. Pagpapakita lang po ito na mas makapangyarihan po at mas marami po ang taong bayan na nagmamahal kay Pangulong Duterte at nagmamahal sa bayang Pilipinas kesa doon sa mga tumatangkilik sa pang-aabuso. So magsilbi po itong aral sa ating mga kinauukulan na hopefully makinig naman po kayo sa mga hinaing sentimiento ng mga tao. Gawin po natin ng mapayapa. Kahapon nakita po natin na nandiyan na po sa Mendiola yung karamihan ng mga tao. Wala po nag-organize nito. Basta bigla na lang po silang pumunta dyan at magsama-sama. Yun lang po ay pagpapakita na ang mga Pilipino kapag nagsama-sama ay hindi ninyo kayang pigilan because we can outnumber you. Kaya sana po ay magsilbing mensahe po ito na kami po ay hindi nagsama-sama nagtitipon-tipon para agawin ang kapangyarihan. Tapos na po yan. Tapos na yung pang-aagaw ng kapangyarihan dahil sa people power. Ang gusto na lang po namin is gisingin ang pamahalaan na sana naman tanggalin nyo na yung mga kayabangan ninyo. Alam nyo sa sarili ninyo that you are not performing well. Alam ninyo sa mga sarili ninyo that the past 3 years wala po kayong nagawa sa Pilipinas. Alam ninyo sa mga sarili ninyo na puros pang-aabuso lang naman sa kapangyarihan yung inyong focus at ginawa nitong mga huling taon, nitong first half ng inyong pamumuno. You still have 3 years to go. Sana naman yung 3 taon na yon, siguro naman para naman sa tao. Kasi yung 3 taon na nakaraan, puros na lang sa politika ninyo Makikita nyo, ikaw lalo Romualdez, na ayaw sa'yo ng tao. Makikita mo Bongbong Marcos na gusto ka nila noon dahil akala nila isasalbo mo ang pangalan ninyo sa paglubog. Binigyan ka nila ng pagkakataon to redeem your family's name, pero hindi mo ito tinupad. At sigurado ako na kumita naman na kayo ng limpak-limpak nitong nakaraang 3 taon. Kaya naman siguro itigil nyo na yung pangarap ninyo na doktorin,
manipulahin ang demokrasya sa Pilipinas, hindi na po mananalo kahit isang Marcos sa panguluhan. Lalong-lalo na ang isang Martin Romualdez ay hindi po mananalo yan bilang isang pangulo. So itigil nyo na po yung inyong kahibangan. Nakita na po ng taong bayan na ang gusto nyo lang talaga ay manatili sa kapangyarihan. Wala na kayong ibang planong gawin. So siguro naman tinry nyo na sa loob ng 3 taon at nakita nyo naman ang pagpupumiglas ng taong bayan sa ginagawa ninyong manipulasyon, siguro mas mabuti na baguhin na ninyo yung inyong estratehiya. For the last 3 years siguro sana ma-redeem ninyo yung inyong pangalan at sana magtrabaho naman kayo sa bayang Pilipinas para naman patas. Total naman siguro kalahating taon na kayo, kalahating termino na kayong kung ano-ano lang pinagagawa ninyo. Kasi tatanungin natin isa't isa, ano ba nagawa ni Pangulong Marcos? Meron bang mga bagong infrastruktura, ospital at kung ano pa? Wala, puro groundbreaking lang naman. Sabi ko nga sa inyo, yung subway na supposedly 2028 matatapos na move to 2030 something. Kasi nga wala nang budget. O ngayon, ilang 4 trillion plus na yung nai-release nila na budget. Isang quarter pa lang po tayo. 'Di ba? So, kailangan nananawagan po kami. Ito pong pagsasama-sama namin na ito, panawagan na sana po kami naman, madami po kami nangangailangan ng inyong tulong. Sana kami naman, yung inyong i-prioritize, hindi naman po yung mga inyong pangarap sa politika. Kung gusto po ninyo maging presidente balang araw, dapat po tinatapatan ninyo yung mga magagaling na mga tao sa Pilipinas para botohin po kayo ng tao bilang presidente. Ang hirap na nagli-lead ka sa isang kaharian na alam mong pag nakatalikod ka, minumura at ginangaratan ka ng taong bayan. Napakasarap nung katulad nito ni Pangulong Duterte na nakatalikod, nakaharap, nakatagilid, nakapikit. Mismong tao, mismong organic na mga Pilipinong hindi binabayaran, may pagmamahal lang sa bayang Pilipinas, yung nagtatanggol sa kanya. Mas masarap yun. Mas masarap sa pakiramdam yung pag-birthday mo, sineselebrate nila. Hindi nila sinasabi na huling birthday mo na yan. 'Di ba, na nagsasama-sama ang mga Pilipino para sa kapwa Pilipino. O sana po ay maging ganun po yung inyong gawin for the next 3 years. Sana po tularan ninyo ang mga Duterte na hindi naman na kailangang magtawag ng tao, pero kusang lumalabas yung mga tao para ipakita yung suporta nila. Nakakainggit, di ba? So sana tularan nyo na lang sila. Panoorin natin mga bossing, yung mga malulupit na mga nakalap nating mga videos ng pagse-celebrate. Pagse-celebrate ng BBM. Ayan. Wait lang ha. Pagse-celebrate ng birthday ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan, hindi pala si BBM. Diyos ko, si BBM pa nag-celebrate. Sigurado kung nginig ang itlog ni BBM kahapon dahil andyan na sa Mindiola yung mga tao. Diba? So ito, panoorin ninyo kung gaano karami yung mga tao sa Davao. At ako talaga ay proud na proud dahil inaano ng media to Sabi ng media, sabi ng mga pulis, konti lang daw yan, maingay lang daw. 6,000 lang daw yan, 4,000 lang daw yan. Kayo na po ang bahalang humusga. Ang mga pulis natin at saka mga otoridad natin, puros mga sinungaling. Sabi ko nga, sila din ang nagsasabi, Bongbong Marcos mismo nagsasabi na wala daw baril sa KOJC. Ganon sila kasinungaling kahit naman kitang-kita sa mga vlogs natin na may mga baril na nandoon. So ganon sila kasinungaling. Pero patotohanan pa rin natin kung gaano karami mga Pilipino yung nagsama-sama para i-celebrate itong birthday ni Pangulong Duterte. Again, this is a world record na naset na pinakamaraming simultaneous sama-sama na nag-celebrate ng birthday ng isang pinuno ng dating pinuno ng isang bansa. Panoorin natin ito mga bossing at sariwain ang successful na birthday celebration ni Pangulong Duterte worldwide. Muling magsama-sama Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Ayan,
Di mo kayang pikiin yan. Oh. Nakikita nyo kung gaano karami yan? Kahit anong sabihin nila, kahit anong pamimiki ang gawin nila, you cannot fake this. Oh, this is, ano pa to? Umaga pa to. Grabe ito nung gabi na, mga bossing. Nung gabi na, nung naglabasan na sa opisina yung mga tao, nagpuntahan na lahat dito. Grabe, ang daming tao kasi pinakita pa ng mga ilaw ng cellphones nila kung gaano sila karami. Oh, paano mo pepekiin yan? Diba? This is a birthday celebration of Pangulong Duterte. Birthday celebration lang yan. Diba? What more kapag nagtawag na talaga ng people power ang mga yan? Kayang-kayang gawin nyo. Pero gusto natin mapayapa. Gusto natin ipakita lang sa gobyerno that we have the numbers and majority of us are tired and tired of politics. Sabi ko nga sa inyo noong papunta ako sa venue dyan sa Thailand na tinitingnan ko yung mga bansa, yung Philippines, Singapore, Malaysia, Thailand, tinitingnan ko. Alam mo, nasa developing country na ang Thailand. Nasa developing country going to first world country na ang Thailand, ang Malaysia. Pero alam ninyo, mga bossing, ayan. So nakita nyo kung gaano karami, di ba? Tanawan wala ka di ako, wala sila! Man, taga-balong nga scammer di ay. Ito ang bagong Pilipinas, saba di ay. Karon, kay kapildihon ng yun sila, gikaraw nila, nangidnap ang mga putaragis. Grabe, mga binitawan na naman ni Bastiri ito. Ito na yung gabi. Mayong gabi sa inyo ang mga igsuon nako. Bago ko mo padayon og istorya kay daghan mo nagka-kamera dire, gusto nako pasalamatan kay dili lang kitang mga taga Davao mo nigawas karon sa birthday sa akong amahan. Sa inyong Tatay Digong, natay mga kaubanan sa tibuok Pilipinas. Doon na po tayo mga kaubanan sa laing mga nasod na nanggawas karon para mo celebrar sa birthday ni Tatay Digong. O siyempre, daghang kayong salamat sa inyo, hagyod. Daghang kayong salamat. Lisod, morning, dili na kayo sa lisod para namo, kami pamilya, kami mga anak, o mga apo, yung igsoon, mga igsoon nga niya. Di na kay lisod ni sa mua nga wa siya karon kay naaman mo. Salamat kaayo gyud. Yan, intindihin nyo na lang, ha? Intindihin nyo na lang. Di ko wa ko mo expect, wa ko magtuo nga siguro gyud akong amahan maing tao gyud siguro. Kibaw ba mo o kibaw to nga ni ata nag-celebrate ang birthday masuko to? Di man to ganahan, gana siya pag ganang birthday niya. Magpuyo ra na sa kwarto, magbukot og habol, magpa-aircon, paong tanang suga. Di man na siya ka-celebrate. Muna, pero ipahibaw na lang nako niya. Pinaagi dito sa kong igsoon ang konsultihan nga ni ata karon ang mga gwapo o gwapa ng mga taga Davao ni atanan. Nintuopod mo. Pastilan. Ay bitaw dako ning ang butang sa mua, di lalim na mapreso mo amahan. Pero sige lang kay gipili man na niya nga kinabuhi. Og tan-aw pod nako
wa mangyud siya mawa sa toa. Oh. Naa siya sa to mga kasing-kasing. Tama, mali. Mao na kamo kasagaran nato dere. Mga kaedad-edad nako, medyo mas guwang na og gamay, mas batan-on nako. Nagdako mangyud mo kita nga sa may dugay mayor nga naglingkod dere. Hindi pero in fairness kay Mayor Baste, hindi ko alam kung gusto nilang ipasabi to, pero kawawa ito ngayon sila Mayor Baste. Si Mayor Baste dinahauwi sa bahay niya. Natutulog lang sila kung saan-saan. Kasi nga, ang mga naririnig-rinig, di umano ng mga tao ay i-raid daw yung kanilang tahanan at tataniman daw ng mga pampasabog para no bail yung kaso. Kasi nga talagang pipigilan nila na ang Davao ay pamunuan muli ng mga Duterte. Alam naman natin na manok nila yung tumatakbo dyan, yung si Carlo Nograles. So, ano din niya, kasi may mga sabi-sabi din na ito daw si Carlo Nograles ay ano daw, yung nakikisama sa mga distribution ng AKAP at AIX dyan sa Davao. Kung tutuusin, si Nograles hindi naman siya taga gobyerno. Siya ay isang pribadong tao, so bakit siya sumasama sa mga bigayan ng ayuda? Di ba? So alam natin na talagang yung pagbibigay ng ayuda, full front sila para ipakita sa tao that this money came from us. Parang ganun yung gusto nilang palabasin. So, gusto nilang maagaw talaga ang Davao sa mga Duterte. Kita niyo naman, si Pangulong Duterte, pinatapon na nila. So, posible ba yung usap-usapan ng mga taga-Davao na i-raid sila at tataniman ng ebidensya itong si Baste para ma-disqualify na din? Posible ba yun? Posible. Napadala nga nila si Pangulong Duterte sa ICC na wala naman jurisdiction sa atin. Ginamit nila yung pera ng taong bayan para mapatalsik ang Pangulong Duterte na hindi naman talaga dumaan sa tamang proseso. Pero talagang kidnapping yung ginawa nila. Nakidnap nga nila yung dating presidente na mahal ng Pilipino Ito pa kayang mayor ng Davao ngayon na tumatakbo na vice mayor. Kasi technically, kapag nanalo sila ni Pangulong Duterte na mayor at si Pangulong Duterte ay nasa Hague, siya ulit ang magiging mayor. So siya ang magiging acting mayor, and then yung I think board member or number 1 na konsehal, yun ang magiging kahalilin niya sa Davao City. So talagang gusto nilang makuha ang Davao City sa mga Duterte. Hindi natin malaman kung bakit, pero alam naman natin na isa sa pinakamayaman na syudad ang Davao City. Isa sa pinakamaunlad at isa sa talagang kumbaga very independent. Hindi nila kayang hawakan sa leeg kasi nga ang Davao City ay may sariling IRA na napakalaki. Bilyon-bilyon po ang kinikita ng kanilang syudad na nagagamit po nila sa kanilang mga programa sa kanilang lungsod. So alam natin na kung nasan may pera, doon umaali-aligid yung mga buhaya. O katulad dyan sa barn. Kita nyo ginagawa nila sa barn ngayon. Di umano ay pinakikialaman nila yung barn dahil mas malaki pa daw yung pera ng barn kaysa sa budget ng buong Pilipinas. So that's according to yung mga narinig natin na hindi naman reliable, na walang mga kwenta at sigurado ako mga fake news naman. Pero ayun na, sinabi ko pa rin. Hindi para paniwalaan nyo, pero dahil gusto ko sabihin, pero wag kayong maniwala. So ganoon din kay Baste. Posible ba yung sinasabi? Kasi sinasabi ng spokesperson ng PCO na sinasabi nila may raid, wala naman, bla bla bla. Di ba? Pero masisisi mo ba tao? Kung nagdududa, ayan, nakikita na nga nila yung mga imposible, nagiging posible na dahil sa pag-weaponize ng ating gobyerno sa mga proseso, pag-weaponize ng ating gobyerno para sa mga kalaban nila sa politika. Hindi ba? So, posible. So, hindi lang si Baste, even si Hanelet at saka si Kitty, ganun din. Hindi rin sila nakakauwi sa mga bahay nila. Buibisita lang sila. Ang balita ko, natutulog lang sila sa sasakyan. At kung saan-saan lang sila pumupunta ng mga kaibigan para makiligo, makibihis. Ganun po grabe yung estado ng mga Duterte ngayon. Ganyan ka lupit ang sinasapit nitong pamilya na hindi nagnakaw ng kahit isang kusing sa bayang Pilipinas. Tapos sinasabi pa nila na
Nakikita nila si Kitty na may mamahaling bag, mamahaling. So what? First off, si Kitty, hindi naman siya taga-gobyerno. And hindi naman sila taga-gobyerno ngayon. And if you're gonna look at it, si Pangulong Duterte, ang nagsilbi sa bayang Pilipinas, he was humble and simple when he was the president. And up to now, he's still the same humble, simple person that he is. So masisisi niyo ba si Hanilet, si Kitty kung may pera? May pera talaga yan. May mga negosyo mga yan eh. Sabi ko nga sa inyo, ako nga eh. Kaya ko nga bumili ng mga mamahalin na bagay. Sino lang ba naman ako? Lalo pa kaya yan. Hindi ba? Prominente yan. Tsaka mga endorser yan. Yan ay parang artista na. So powerful yung mga yan na when they sign a contract sa mga brands, million yan. So afford niya yan. Kaya huwag kayo masyadong inggitero. Bago nyo tingnan si Kitty sa mga mamahaling gamit niya, dapat tingnan nyo muna yung mga kongresista natin na magkano lang ang mga sweldo, pero ang mamahal ng mga gamit. Hindi akma doon sa kanilang sinusweldo yung kanilang mga gayak at mga ari-arian. Yun ang dapat sinisilip nyo. Huwag nyo silipin si kahit mag-pendant yan ng 1 bilyon ng halaga, wala kayong pake. Walang ninakaw sa gobyerno, hindi naman siya taga-gobyerno. Ang sitahin nyo, yung mga congressman, senador, mga gobernador at mga kabit nila na ang gaganda ng mga relos, ang gaganda ng mga sasakyan, ang mamahal ng mga bag. Tapos pinapasahod ng taong bayan. Si Baste, tingnan ninyo, naka-t-shirt lang. May mahal na relos? Wala. Simpleng tao. Pero marami negosyo yan. Marami mga pinagkakitaan yan even before he became mayor. So afford niya ba? Yes. Pero how is he living now? He's living like a normal person. He's living frugal. He's not extravagant. Why? Kasi yan ang nakalagay sa konstitusyon na kayong mga halal ng taong bayan, dapat mamuhay kayo according doon sa inyong sinasahod. Dapat ganun. O nakita nyo, simpleng-simple lang mga Duterte. Tingnan nyo si Pulong, simple lang. Tingnan nyo si Inday, simple lang. Ganun. Kasi yun ang nakalagay sa batas. Pero tingnan nyo yung mga ibang mga namumuno dito sa Pilipinas. Tingnan nyo magkano yung mga mga relos. Sabi ko nga sa inyo hindi na sa kanila pwede yung 5, 10, 15, 20 million na relos. Hindi. Ang mga relos nila nandoon na sa 50 million to 100 million. Ganun na katindi ang pera ng mga yan. Yung mga Ferrari na nakikita sa kalsada, wala na yan. Ang usapan ngayon, relos na. Nandoon na sa mga relos nila, yung mga patek-patek, wala na yan. Hindi na ganyan ang mga relos nila. Mga naka-RM na yan, mga naka-Jacob & Co na yan, at kung ano-ano pa ng mga mamahalin na mga branded na mga pang-ultra-rich. Paano ka magiging ultra-rich kung third world country yung bansa mo? Ultra-rich ka, tapos hindi ka naman kilalang tao, ikaw ay isang mambabatas lang. Di ba? 250 to 300,000 lang ang sweldo mo. Yun namang budget mo, hindi naman para sa iya, kundi para sa constituency mo. So, saan mo nanggaling yung pera? Yun ang dapat na hinahanap nyo. Kung saan nanggagaling yung mga napakagagandang gamit nila, saan nila pinagkukuha yung mga pinagbibili niya, pati mga mansyon nila. Yung si Pangulong Duterte, yung bahay niyan, Diyos ko po, bungalo. Mahiya naman kayo na sabihan ng mga kawatan etong mga to. Yung mga nagtuturo sa mga ito na kawatan, kita ninyo, mas masarap pa buhay kaysa sa kanila. Di mapaong ang gibilin niya, nga ligasiya niya. Tumana lang tanan niyang giingon. Kita mga dabawin niyo, disiplinado, buotan, og musukol gyud para sa kung unsay sakto og tama. Nagpakita siya. Nakita ang mga taga-Davao, mga Davaoenyo, kaya na to magtukod og lugar nga mo embody o nakabutang diha tanan nga masunod ang atong mga pangandoy, mga kaayuhan ug mga kagustuhan nato nga nindot o para sa nindot nga kaugmaon para naton tanan. Dili na lalim kung asa tagikan kani adto ug tan-awan ninyo karon kung asa na ta. Tan-awan ninyo inyong palibot, kaniadto, maihap lang nimong sakyanan, karon daghan nagsakyanan, naanay mga trabaho, o mga oportunidad abre para sa tanan. Walay pili-pili,
garbo nato mga Dabawenyo, pag-abot gani, diris kinabuhi sa tao, sa balaod, patas kitang tanan. Ang problema lang, naatay kontra karon sa politika nga di mo duwa og patas. Kay kabalo mo ngano, pildehonon man. Pasagday na lang ninyo kay luoy pod. Sige lang. Sige lang. Kibaw ko, ang mga taga Davao, mga Dabawenyo, mutuo tag Ginoo manggod. Mutuo tag Ginoo. Mutuo tag hustisya, mutuo tag Ginoo, mutuo ta sa mga saktong pamaagi. Ingon ana tag ipadako aning lugaran eh. Dire sa sulod, aning teritoryo nga ginatawag nila nga Davao City, kay bawta motuman sa unsay maayo ug unsay sakto. Diha lang ta, pugong ta diha. Unya padayon gyud nato nga ipakita nga di gyud ta mosugot sa gibuhat nila sa inyong tatay digong. Giingon, di na gyud nimo human. Di gyud kay ngano man kung muundang tabot pa sabot anak ni sugot ta sa nahitabo. Marcos! Tanawa ni! Wala ka di ako! Wala sila! Narinig nyo yung sinabi, Marcos. Kung wala itong mga taon na to, wala ka dyan. Napaka-makapangyarihan nung salita na yon. We are the Philippines. Kami po ang Pilipinas. Kaya dapat, dahil inilagay ka naman ng majority ng mga Pilipino dyan, you should work for the majority of the Filipinos. Kung ano yung panawagan ng bawat Pilipino, ay dapat na pinakikinggan mo dahil yan yung mga bumoto sa'yo. Yan yung mga niloko mo noong kampanya. Kaya makinig ka. And this is a show of force na ganito kami karami. At hindi ka namin tinatakot na kukunin namin yung kapangyarihan sa'yo. Pero pinaiintindi namin sa'yo na may katapusan ang kapangyarihan mo. Bababa ka din dyan. At lahat ng mga tao na nakadikit sa'yo will all go down with you. Kaya, makinig ka, panoorin mo itong mga nagsasama-sama at nagsasabing ayaw nila sa ginawa mo, i-correct mo yung mga maling ginagawa ninyo. Malay mo, ma-redeem nyo pa yung pangalan nyo. Tinuod bitaw. Tinuod man na. Dahil na nako, dugayon ako storya kay ulan na. Naiuban na rin, nangadto lang, mutanaw sa kundagway ba? Bantay lang mo, sige gyud. Dahil ani na lang, kay uwan na manggod. Tama na to. Unya, di ta mangundang. Unya, na sunod na pod, manggawas na pod ta. Sige lang. Salamat bitaw gyud kaayo. Like I said, lisod kaayo ni kay bawo ko nag-uol pod mo. Labi na tong nalabyan gyud sa kuamahan, nagunitan ang kamot, nagako sa kuamahan. Kay bawo kong anong sakit kay sa inyong dughan karon. Kay kana amahan
Kita nyo naman, rain or shine yan mga bossing ha. Unang kasabot gyud ko ninyo, pero kung mangundang tagaron, wala tay mahimo para niya. Ug unsay gibilin niya nga mga tinudloan ug nahimo na diri para sa atong syudad. So kita musukol gyud ta ug magpadayon kita. Padayon lang ta. Kinahanglan makusgan gyud tag samot. Basta kita ang Davao tibuok perme. Mag-uban ta perme. Hantod sa tumoy na gyud ni. Nakadaday mo payong, no? Pero balikon lang yun ako, ayaw ninyo kalimte, ingon ani na siya. Kay ba mo anang mga taong kadulag, Chess? Oh, Chess dere, anak. Na checkmate man guna sila sa GAA. O kanang bay ka mo, checkmate gina sila. Mo gani, di ba dapat April motobag sila? Gibalhin nila after sa eleksyon. Kung kanusa sila motobag. Karon, kay kapildihon ng yun sila, gikaraw nila, nangidnap ang mga putaragis. Unya, ilang gikaraw, gibali nila ang chessboard, no, para walay mo daog istoa dere. Mao nang nahitabo gyud. Mao gyud nang nahitabo. Katungod nato ni nga mustorya ta. Di lang tungod isa na ang illegal nga pag-aresto kan Tatay Digong ug usa pa diha ang kwarta, buwis nga ginabayad nato padong sa gobyerno, di nila mahatagag saktong tubag karon. Apil yun ni dire. Dili lali maghago, unya, karon, mustorya mo kwarta, kung kamoy pangutanon, di mo katubag. Ako pa ninyo, wa na lang unta ninyo sugdi ng istoryahan eh. Unyang mga suya mo, masuya sila, mangidnap karon mong tao. Tiguwang, 80 anyos, retired, former president. Unsa na, wa na'y nadungag kaayuhan diri sa tong nasod. Para nga naon lang ninyo. Mao lagi na, basta mga pildihonon, mao ginang lihoks mga pildihonon. Kamo, kita mga taga Davao, para di na ta magdugay dire kay hapit na gabi na padung na maulan. Timan lang ninyo, balaod yun, bantay mos balaod, unya, kita, usa ta kadako nga komunidad, pag-abot sa problema, naamoy mga barangay captain, naamoy mga purok leader, naamoy mga liderato sa inyong mga barangay, mga lugar. Importante, magkaistorya ta, magkaisinabot. Importante, perme sa tong utok o kasing-kasing kaayuhan para sa tanan, kada dabawin nyo. Sa kana na pamaagi, di nagyud ta mo undang ug uswag pa padong sa paglambo para kanatong tanan ug para sa kaugmaon sa atong mga anak ug mga moabutay na mga apo. Ingana ra ka simple gyud na. Mao ra man pod nay gibiling gyud ni Rody Duterte stoa. Mao na kita ipadayon lang gyud nato na pirme. Makita man pod ninyo kung asa ta kaniadto ug asa na ta karon. So, makita ra po nato pag-abot sa panahon, moabot lang gihapon ta nga makuha nato ato mga ginadamgo og mga pangandoy nga lugar nga mahimo na diri nga mapuy-an nato. So kabalo mo ako nako sa mayor ko karon, padung ko mag vice mayor. Munaog usa ko kay ang plano unta patrabahoon nato si Tatay Digong, si Rody Duterte. Para makalihok-lihok,
para naikuan. Daghan pa pag mahimo to para diri gyud. Sa ka-bright atos politika o sa kamaayo ato mo dumala o gobyerno. Wa gyud laing master gyud pag-abot gyud sa gobyerno. Ako nakit-an kini gyud si Tatay Digong. Mauna kini si Marcos, insecure kayo, magsigpandaot na lang. Unya, andi na ko masabtan kung usa ka presidente. Ngano palisuran man nimo ang usa ka syudad para lang si mo ambisyon nga kamoy makabutang og sunod na presidente karon 2028. Unsang klaseng tao man ka kung ingon ana ka, nidagan ka para magsige rag apas og ambisyon nimo posisyon sa politika. Anay na lang, dawatan na lang nato na nga nalutsan ta kay may gyud mangilad ang buisit. My God, nandito tayo ngayon, bagong Pilipinas. Nalutsan ta. Sige lang, di kay kita mga taga Davao. Di man ta dautan huna-huna. Musalig man tagtao, kinaanad man ta nga, buutan man ta. Buutan man ta, matinudanon man ta. Pag makigsabot ta, musabot man tagtarong. Man tagabalo nga scammer di ay. Ito ang bagong Pilipinas. Saba di ay. Gaya iya arging naong ang tawanan as tinuod lang. Grabe naman kayo. Huwag kayo sumisigaw ng ganyan. Masama yan. Kabalo man na siya. Kabalo man na siya. Binuhatan ko niya. Sige lang. Ayaw lang yung mag-undang. Ang mga taga Davao, isog ta. Isog ta. Manghasay na, manghadlok. Pero kibaw mo, ako, ani ha, magpasalamat, pugo ani. Okay. Karon kitura ba mga pila ka adlaw nakadawat tag intel nga ila dong sudlon ang balay ni Papa o na ilahang plantahan og ebidensya nangabot in taon ang mga tao dito sa balay. Ako salamat kayo. Basta naalang mo pirme. Di gyud may mangundang, di gyud may mangundang. Kaswerte ra gyud nako anak ko sa ko amahan. Swerte ra gyud kay ko. Kay makita nako kay dili kung dili nako amahan ako man wala mo dire. Mao ra gyud na. Pasalamat gyud kay ko. Pasalamat ko sa salig inyong gihatag sa ko amahan. Sukad-sukad. Dugay sa nay mo mayor dire. Hantod sa naabot sa mga anak nga salig gihapon suwayan mininyo nga mudala og diri sa to ang lugar. Pasalamat ko ana nga gihatag ninyo oportunidad. Maningkamot ra pug ko, tulo ka tuig pa may nilabay. Di makupo ko pwede nga mura kog 25 anyos na nga naglingkod mo, patik-atik diha. Naningkamot ra pug ko, di mo ganahan ako, okay ra po na. Pero kabaw ko ganahan gid mo sa buko sa ko amahan. Malipayon kay kuana. Unya birthday niya karon. Gimingaw gyud ko sa kong papas tinuod lang. Mao na yung pinakaunang birthday niya nga wa na ko sa makit Pait kayo, pait kayo. Mayenta ko amahan, poser. Putang ina ka, patay ka diya, poser ka. Kana niya kalaban niya. Gipadalag Hague. Unsa? War on drugs. Karon ra ko kita gobyerno nasuko ug usa ka tawo nga di gusto droga. True. Sabi nga ng mga foreigners, sino at anong bansa ang nagpapakulong ng isang taong gumanap sa kanyang tungkulin, which is sugpuin ang droga, sugpuin ang kriminalidad, may mga namatay in the process. Wala. Samantalang yung mga bumobomba ng mga bansa, may namamatay ng mga bata,
walang kinalaman, pero nasa laya. Ang dami mga biktima ng mga NPA. May biktima ng mga bata, nagre-recruit, lalaban sa gobyerno, mamamatay. Pero nasa laya. Yung mga convicted na. Tapos ito, presidente, gumanap sa kanyang tungkulin, pumatay ng mga kriminal, pinakulong mo. Sinong bansa ang gagawa nun? Eh di bansang adik, bansang kriminal, di ba? So, unsa na isang klase nga gobyerno? Grabe. At hindi mo masisisi. Wala ka kasabot ba? Tinood lang. Hindi mo masisisi basta magsalita ng ganito. Kidnapping ko mga tatay nyo. Wow! Subukan natin. Bogo, bagay na sila. Kaya lang. Huwag ka nang sobra lang yun ka. Bot lagi. Huwag yung kasabot. O karon tanawa. Dili naman kita mga taga Davao ingon ani ron. Tanawa ninyo mga laing lugar. Cotabato, Davao Region, Cebu, Bisag Asa. Karon lang panahon na. Karon lang gyud diya sa ICC. Sa history sa ICC pinaka-largest na gathering ang nahitabo pagka-preso. True. Unya mo na ginatawag ninyo daotan nga tao. Anoon? Anak ginang kwarta. Ang tao, timanin ninyo, dili man tanan. Dili tanan, pero ang una-una sa tao, pag abot sa kwarta, mag-usab-usab gina siya. Pero kay Bago, kita mga taga Davao, di man ta mga bogo. Kanang ayuda, nga ginagamit nila karon. Kuhaan ninyo tanan! O pwede di na mo mananghid, kay iniuha na daan. Still lang. Si katawa ni ko mga konsehal, oh. Lain kayo, no? Lain kayo ba? Kaya ba mo, ambot lang kung gitara ni. Pero si Rudy Duterte, taas maging na sa popularity rating, hantod sa ninaog, hantod karon. Pero lami kayo nga muingon nga Pilipino ka atong termino niya. Karon kapoy kayo muingon Pilipino ka. Mo nang nakagwapo sa federalismo, yun tinuod lang. Ako, PDP laban man ko, na ay mga kandidato, total, wak mo kaila, gid anak na sa tanang mga nanagad, di mo na inyong personal na kaila, butuhan na lang ng PDP diretso tanan, palihog lang ko, be. Ingan nila magod na, tanang PDP, para na dito sa kuamahan, para na sa kuigsuon, ato ang Vice President. Ang tanang nasa, dili na to kauban, kay Marcos na na. So, tungaon na nato ni. Tungaon na nato. Ang tanang PDP, dito na ta. Kay mo na imutabang kay ila pang gusto i-impeach pag yun si Vice President. So, yun, ambot. Kung pwede lang lagi unta ba, kung pwede lang, pero di manggod kay mo, agi patag si Bilwar, tugod tag military niya, nga na, maglahi ta, di mo na, kapoy ka na nga proseso. Pero gwapo, federalismo yun. Para ma-decentralize ang power sa gobyerno. System of government man ang problema ni God. Di mo na sa mali, di mo na sa gawin. Mauna ginatawag na i-charter change. So karon, kung tayo federalismo ta, ang income diri sa Davao, ang buwis ng ginabayad nato diri, mas dako ang mauli. Mas dako ang mga uli, so ang hago ninyo, di masayang. Kanya, lawin na, dito ra na. Sus, ginoo ko, tanawang mga congressman. Di masakuha na. Di ma, politiko man mintanan, pero katawaanan ganing Congress. Katawaanan yun.
Unya sila may mag-allocate sa budget, sa madto, ana, nya karon tanawa na kay Bicam report na blanco. Murag blanco nga cheque. Gihatag dito. Sige, pila inyong gusto ibutang diha. Diyan naman nagsimula talaga yan. Well, sa federalism, ma-decentralize ang power. So, kutay, diri sa Davao, maingon ta, naay mga krimen diri nga di ginato gusto nga mahitabo. So, butang nato, magbuhat mataga to ang balaod. So, maingon tag, pwede ang death penalty diri para sa mga rapist o bata o mga poser nga mo daot sa mga pamilya. Pwede ta na buhaton. Yun na maganda kapag federalism, kanya-kanya na ng kapangyarihan, kanya-kanya na ng kanya-kanya na ng ikabubuhay. Kung yung region mo ay magkano yung pera nyo, sa inyo yun. Kung magkano yung production nyo, sa inyo yun. Kaya nga sa US, ganun federalism. Federal sila. So, kanya-kanya sila. May mga rules dito na hindi applicable dito. Excuse me. May mga rules dito na hindi applicable dito. So, ikaw bilang leader or pinuno nung state na yun, meron kang kapangyarihan na magpasa ng batas na sarili mo para sa inyo lang. Pwede mong bitayin lahat ng mga kriminal na heinous crimes sa lugar mo, pwede sa kabila. Hindi, ganun sa Amerika. So, yun yung talagang gusto natin mangyari. Pero before that, kailangan mo na mag-revolutionary government. Kailangan mo na talaga gibain mo yung current na sistema and then gumawa ka ng panibagong sistema, panibagong gobyerno which is federal. Kasi ngayon, nanggagaling lang sa Maynila yung power. It's up to the Congress and Senate kung saan nila ilalagay yung pera ng taong bayan. So lahat ng kita ng mga probinsya pupunta sa isang sisidlan, then isi-share nila. Depende sa liking nila. So kung federal, yung kinikita mo, sa'yo yun. Tanga ka kung mag-bankrupt yung state mo. Ganun yun. So bahala ka sa buhay mo. Basta kung ako, mayaman ako, marami akong resources, magaling yung leader ko dito, at napaunlad niya yung probinsya ko, yung aking region, yung aking state, good for all of us. Ganun yun. So nakadepende sa leader talaga yung ekonomiya ng isang state. O ganyan ang federalism. So katulad ng sinasabi ni Baste, at least dito, kung halimbawa maging federal tayo, at least dito sa region natin, pwede na natin ipatupad yung death penalty. Kung ayaw nila dyan sa Maynila, bahala sila sa buhay nila, basta dito sa atin, pwede. So hindi tayo papasukin ng mga kupal at mga kriminal dito. So napakaganda nun. Kana, it's a suggestion nga sa So yan mga bossing yung yan yung idea talaga ng kasi ang Pilipinas hindi mo na talaga yan mababago. Kasi nga, ang corrupt dito sa bayan natin is the Constitution itself. Talagang ginawa siya to get corrupted. Paikot-ikutan lang siya ng mga tarantadong mga mambabatas para makapangulimbat. Katulad ng sinasabi natin, bawal na yung pork barrel. Diba? Binawal yun. So wala na pork barrel. Pero, nagkaroon naman ng mga ganito, akap-aik sa kung ano-ano pa. Nakalagay din sa batas natin na bawal ang mga politiko na magbigay ng pera direkta. Bawal. Kung meron silang tutulungan, it has to be under DSWD. Pero dito kayo sa nakikita ninyo, sila mismo nangangako, wala kang akap, wala kang AX. Yung probinsya ninyo, walang ganito. So parang bumalik yung kapangyarihan sa kanila kasi when you have the money, you have the power. Lalo-lalo na kapag ikaw nasa gobyerno, pwede mong sakalin yung isang distrito Di ba? So kung ikaw ay may pera, meron kang akap na sinasabing, bibigay ko dyan, ay hindi na lang. Kasi hindi naman kayo sa amin O siyempre parang it's manipulation. And it's corruption. Binawal nga tinanggal na nga yung pork barrel Bawal na nga yung mga politiko na magbigay ng ng mga ayuda magbigay ng mga tulong directly. Pinapadaan yan sa mga ahensya ng gobyerno. Papadaanin mo sa DSWD, papadaanin mo sa DepEd, papadaanin mo sa mga ahensya ng gobyerno yung mga yung budget mo. Pero ngayon iba. Akap at AX, so talagang pera na ibinibigay sa tao yun. Na dapat dumadaan yun sa tamang ahensya. Pinagbawal na po yan. Yan nga po yung kaso ni Greco Belgica Kaya nga ako gusto kong iboto talaga yun si Greco Belgica, yung Bisaya Gyud, dahil talagang lalabanan yan yung corruption But anyways, napakaganda nitong speech ni Basti Duterte na to. Napakaganda talaga ng kanilang pangarap para sa bayang Pilipinas. Naghanap sila ng paraan, dahilan para magkaroon tayo ng mas maayos at magandang Pilipinas. And
Hopefully, itong mga pagtitipon natin na ito, nakita ng gobyerno, hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa buong mundo, at nakita rin ng international media, international community, na kung the reason why the Philippines is not competing with other countries na dati namang angat na angat tayo, it's because if you're gonna check ChatGPT or Google, makikita mo sa Pilipinas ang challenges natin. We are also a developing country. But if you're gonna look at our challenges, alam mo yung challenges sa ibang bansa, language barrier. Yun lang. Pero sa atin ang challenges, pag tinignan mo sa ChatGPT or sa Google, nandoon pa rin tayo sa unstable politics, corruption. Nandoon pa rin tayo. Yung dalawang yun, hindi matanggal-tanggal. Kaya hindi tayo umuunlad. Sabi nga nila, yun daw yung pinakamalaking hindrance why investors are not investing in the Philippines and choose to invest in Malaysia, Vietnam, Singapore, Cambodia, in Timor-Leste, in other neighboring countries. Ang Singapore is a first world country na. Thailand is an inch away to becoming a first world country. So as Malaysia. So imagine, naiwanan na nila tayo samantalang tayo, sabi ko nga sa inyo, sa ibang bansa, nagpapataasan na sila ng building, nagpapagandahan na sila ng tren, nagpaparamihan na sila ng mga highways. Alam mo po tayo, nandito pa rin tayo sa sino yung magnanakaw. Yun pa rin ang hinahanap natin. Nagkukumpetensya pa rin tayo kung sino ang may sinong pinaka sikat na senador, sikat na congressman, sikat na presidente. Nandoon pa rin tayo. Pagdating mo talaga sa kaunlaran ng bayan, hindi talaga tayo makikipag-compete. Tayo pinakamagaling sa kwentuhan, tayo pinakamagaling sa Inglisan, sa pasosyalan, pero pagdating sa pagmamahal sa bayan, kulang na kulang talaga ang mga Pilipino. Yung political will, kulang na kulang talaga yung mga leaders natin. Kaya yan yung susunod na ipagdasal natin. Unang-una ipagdasal natin na sana magkaroon ng good health at mas humaba pa ang buhay ni Pangulong Duterte kasi hanggat buhay yan, hanggat humihinga yan, salot, kumbaga, kontrapelo yan ng mga kriminal, komunista at mga loyalista at mga dilawan. Kaya sana humaba pa ang buhay ni Pangulo at sana ay mauna pa yung mga bumabatikos sa kanya. Kayo na po ang bahala. Sabi ko nga, prayers can move mountains. Kapag madami tayo, sama-sama tayong nagdadasal, ay mas pinakikinggan tayo ng Panginoon. And nakikita naman ng Diyos kung ano nangyari sa bayang Pilipinas. I just hope na if ang tao ay walang magawa, sana yung divine intervention, makamit na natin as soon as possible. Maraming salamat mga bossing. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. God bless us all and God bless the Philippines. You are all amazing. Magandang hapon. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka baba na tayo.